Weng sa Double B. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Masaya po ang double wing. Thank you po. Thank you. Professor, ano ibig sabihin pag upper middle income country na ang Pilipinas? At sabi ko nga kanina, ano ang mapapala ng ordinaryong mamamayan sa status na yan ng bansa natin? Ang upper middle income country po ay isa po yung kumbaga kategorya na ginawa ng World Bank na para po makita nila kung sino po yung mga lower, middle income, upper at saka high income. Opo. Ginagamit po nila ito para klasifikasyon po nila sa pagtulong sa mga bansa. So, kumbaga, meron pong yung ating mga credit rating agency, meron po silang mga AAA, AA, and so on. Ito po, pagka sinabi nilang upper middle income, tayo po ay parang umaangat ang ating kabuhayan, umaangat ang ating bansa, kung kaya ang kanilang pagtulong ay magiging angkop din doon sa klasifikasyon natin. Okay. Ang ibig sabihin po yan, kung ang lower income, mas mababa po ang interest na kanilang i-charge pagka po mahirap. Oo. At may mga programa po sila para po sa mga low income countries. Pero ngayon, kung tayo po ay ang sabi nila, tayo ay nakakaangat na. Tayo ay hindi na kasing baba ng interest. Oo. So, pagka tayo ay nangutang. tataasan tayo ng interest tapos mababawasan yung itutulong sa atin kasi hindi na tayo sadsad sa hirap. Ganun yun, Professor. Opo, parang ganun po yun. Ang kaibahan naman nito sa credit rating, pagka tumataas ang ating credit rating, halimbawa, kung tayo ay AAA na, mas mababa naman ang interest. Ito po, kabaligtaran. Tayo ay umaangat, tayo ay mas mataas ang ating interest. Okay. Ngayon, yung pangalawang po ninyo na anong ang impact nito, ang kabuluhan nito doon sa mga pangkaraniwang mamamayan. Ako po, sa palagay ko po, wala. Wala itong kaibahan. Hindi naman tataas ang sweldo natin dahil nasa upper middle income tayo. At saka, bakit ba tayo naging upper middle income? Katulad din po yan dun sa pag-classify natin o pag-compute ng GDP per capita. Opo. Yan po ay kabuuang yaman ng ating buong bansa na pagka pinaghati-hati sa bawat isang Pilipino, yun po ang ating per capita. Ito po, gross national income. Ang income po ng ating mga OFW, kasama po dyan. So malawak po. Yung sinasabi, Prof, na ibig sabihin nito, ang kinikita ng isang Pilipino ay tumaas na. Kumbaga, may sinasabi $4,850 daw. Oo. Ano ba yun? Annual ba yun? Ang kinikita ng isang... Monthly? Opo. Monthly ba yun o yearly nakita? I think annual yan. Annual. So ibig sabihin, kung i-convert natin yan ngayon, mga nasa 295,000 yan per year. Ang kinikita ng isang Pilipino. Yung pala, parang above sa, kasi yung above 200, minimum. Above minimum. So ibig sabihin, yung mga Pilipino ngayon, marami ay above minimum na sweldo. Na ang sweldo. Kasi kasama po dyan yung mga kinikita ng mga mayayama, ng mga malalaking... mas malaki yun. Oo. Opo. Hindi po yan, kasi average yan kumbaga, ito itinotal in totality ng kita ng lahat kasama yung mayaman pati mahirap sa Pilipinas. Opo. Kasama yung OFW, kasama yung mga mayayaman, yung mga top 10, at saka yung pinakamahihirap. Tapos hati-hati doon sa kabuuan, 100 million tayo, yun po ang maghahati-hati. Pero Professor, paano ba natin dapat tanggapin ito? Kasi pinagmamalaki na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, gaganda yung tingin sa atin ng creditors at saka mga investors. Ikatutuwa ba natin itong pagiging upper middle income country natin or hindi? Merong iba sasabihin nila, ako pwede ko na ipagyabang. Nasa upper middle income country na ako. Hindi ako doon sa low income country. Pero
tayo po kung pangkaraniwan lang tayo, wala naman pong epekto sa atin ito. Hindi, Ngayon, opo. ang isa pa po, yung sinasabi nila na maeengganyo ang mga investor na pumunta dito, mamumuhunan sa atin, hindi naman po yun ang batayan kung sila ay mamumuhunan dito. Matatag ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Malaki ba ang kasi para pong average po yan for the last few years, ano po. Ngayon, bumababa ang GDP natin, 2.8 lang tayo nung nakaraang quarter. Mahirapan po tayo dahil kailangan diyan ay panatiliin natin na pataas ang ating GDP. Ngayon, kung ito ay bumababa, maaari po tayong ibaba naman doon sa kung ngayon ay nasa upper middle income tayo, baka bumaba pa tayo sa middle income. Pero yung sinasabi ho nila, upper middle income nga. Pero baka yung iba ho talaga nabigyan ho ng dagdag na sweldo, kaya tumaas dahil hindi na nila kaya na bumili pa ng mga pangangailangan nila sa kinikita lang ho nila ngayon. Kaya napipilit kasi may inflation tayo di ba? So nagmamahal. Kaya yung ibang mga siguro employer nagkusa na lang, sige, total tayo lang magtutulungan dito, dadagdagan ko sweldo mo. Yes, di ba? Kasi meron nga po. Tama ho yung ganon. Opo, meron nga po 85 pesos ang inanunsyo ng ating Department of Labor pagtaas. 85 pesos. Opo. Pero hindi po yan biglaan. Yan po ay in tranche. in tranches. Pero maski na po itaas ng 85 pesos, kulang pa rin po ang kinikita ng mga minimum wage earner natin. Professor, dito sa pagtaas sa atin, sa pagturing sa atin bilang upper middle income country, hindi ang sinusuma dito yung gross national income, GNI, hindi sinasama dito yung ibang factors, halimbawa yung huminang ekonomiya natin na GDP, di ba, kumpara sa mga nakaraang taon. Sobrang taas ng inflation. Malaki pa rin ang bilang natin ng unemployed at marami pa rin sa atin ang minimum wage earner at hindi nga sumasahod ng minimum wage. Tapos yung kahirapan level natin at gutom, hindi rin ba yung nasusuma sa kabuuan? Tama po yun. Ang national income, kasama po yung mga kinikita ng mga kababayan natin abroad. Marami pong factors na hindi nakikita dyan. Yung inflation at well, in a way, pwede pong sabihin na wala kang kikitain kung wala kang trabaho. Kaya hindi masyadong kita doon yung ating mataas na kawalan ng trabaho o kaya underemployment, hindi po nakikita yan. So, bagamat maganda na maituring na tayo ay upper middle income, pagka nagpunta ako sa abroad, sabi ko, nasa upper middle income ako ngayon. Of course. Punta kayo sa amin. Maganda po yun. Maganda po yun sa mga ibang mga tao. Pero doon sa pangkaraniwang mga mamamayan, hindi naman po ibig sabihin mas marami na siyang mabibili doon sa kanyang kinikita ngayon. Hindi ibig sabihin mas malaki na ang kinikita niya. Pero sabi Professor ganito, Weng, di ba? Pag upper middle income country ka, gaganda yung tingin sa'yo ng creditor at saka ng investors, lalo yung mga dayuhan. So posible silang magpasok dito ng dagdag na negosyo at pamumuhunan na eventually ay magbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino, Professor. Kung nagkakasabay ang pagtaas ng ating credit rating, yun po ang isang pinakamagandang indicator para po sa mga investor. Pero kamakailan, na rin ang mga credit rating agency natin na marami na raw hindi nakakabayad ng mga credit card, marami na daw po ang hindi nagbabayad ng kanilang mga utang. Ang outlook sa atin ay dati po positive tayo na pwede tayong i-upgrade. Ngayon, ibinaba na tayo. Stable na lang. Maganda pa rin. Kasi stable, hindi tayo negative. Pero yung Fitch, ang kanilang outlook sa atin ay naging negative. Bakit ganun, Prof? Magkaiba yung turing ng World Bank kaysa doon sa mga credit rating sa bansa natin. Ay, mas mas malalim, mas mahigpit ang mga credit rating agency. Kasi ito po talaga ang ginagawang batayan ng interest rate ng mga nagpapautang sa atin na hindi lang World Bank.
ang World Bank, yun ang ginagamit nila pagka sila ay tutulong sa Pilipinas. Oo. Kung ikaw ay low income, mas marami akong ibibigay sa iyong mga programa at mas mababa ang interest ko sa iyo. Pero kung ikaw ay nagiging upper middle income, lalo na kung ikaw ay high income, kailangan magbayad ka na rin ng medyo mas mataas. At ilalabas na kita dun sa mga programa para po sa mga low income. Okay. Pero yung kalidad ho ng pamumuhay, ganun pa rin. Hindi ho ibig sabihin bukas, marami nang madadagdagan na ang sweldo ko, marami nang bibili ng produkto ko, ganon. Malayo po pa. mangyayari yun. Malayo po yun. So ang ating poverty rate mananatiling mataas pa rin. Mataas pa rin at pagka yun po ang sinabi na may mga indicators, may mga statistics ang World Bank kasi sabi ng poverty rate at saka yung mga ganun pa rin, hindi magbabago. Ibig sabihin, Professor, nito ganito makabubuti siya para sa imahe ng gobyerno at makakabubuti siya sa interes ng mga investors at mga negosyante, pero wala siyang epekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Tama po kayo. Bukas hindi tayo, ngayong araw na ito, kung tayo dineklara na upper middle income, hindi tataas ang sweldo natin. Pero eventually, mga ilang taon ba mararamdaman niya ng taong bayan kung hindi magbabago yung status na yan, ha? Hindi po natin mararamdaman yan unless yung structurally magkaroon din po ng pagbabago. Kasi po, yan ang nagpapatunay at naglalarawan na kung gaano kawalan ng pantay-pantay na pag-unlad ng ating mga kabuhayan. Totoo po yan. Meron pong, mas marami po tayong mga bilyonaryo, meron na po tayong mga trilyonaryo. Yes, oo. Pero, yan po ang ibig sabihin nung tumaas ang national income natin. Talagang tumaas. Lumaki. Pero yung pagkakahati-hati ng national income ay hindi po nagbago. Opo. At yan po ang inilalarawan yan na talaga pong yung mga minimum wage earner, hindi pa rin po kikita yan ng mas mataas para po matustusan yung kanila pong mga pangangailangan sa araw-araw. Kailangan nilang rumakit pa, kailangan nilang sumideline pa. Para lang, di ba? Mga dalawa, tatlong trabaho. Hindi asa sa sweldo lang. Kunyari, dapat may mga ginagawa pa silang pandagdag kita. Tawag doon underemployed. Underemployed. Oo. Opo, kaya po maraming nag-o-online selling. Yes. Pati online. Pandagdag. Yes, oo. So, pero yung anong epekto nung palitan ng piso dolyar, umabot tayo ng 61 ngayon. Ngayon upper na nga tayo. Nang dahil ba dyan, 61 na ang palitan kaya naging upper income na tayo? Negative yan. Hindi po. Negative yun, di ba? Kinalaman yan. Wala. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay ano po yan? Dinidetermine po yan ang pangangailangan natin ng dolyar. Kung mas malaki po ang presyo ng petrolyo, mas marami po tayong inaangkat, ang demand natin sa dolyar ay mas mataas. Kung kaya po pataas ng pataas ang palitan ng piso kontra dolyar dahil po mas malaki ang pangangailangan natin ngayon. Tumaas ang presyo ng mga bilihin sa labas ng bansa, kailangan nating bilhin, kailangan natin i-import. So, mas mataas ang pangangailangan natin ng dolyar, tataas ang halaga ng dolyar kontra piso kung kaya tumataas yan. Wala pong kinalaman yan sa UMIC. Siyempre, kala na iba, tuwan-tuwa ang World Bank kasi dolyar ang kailangan natin, maraming dolyar. Yung pala pangkalahatang kita natin, di ba? Professor, maraming salamat sa aming mga impormasyon na nakuha po mula sa inyo ngayong umaga. Thank you, always. Opo, maraming pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Kahit po mahirap ang buhay, ay patuloy na. Huwag po kayong magsasawa sa double A sa double B, ha? Salamat, Professor. Professor, Thank always. you. Hindi po. Salamat po. Salamat po. Thank you.